bigyan natin ngayon ng bigyan natin to ng chismis to, no? Masabi kong chismis kasi nakikita nyo man sa thumbnail ko, nakikita nyo naman sa aking title kung ano yung nagiging paksa ko dito ngayon. Ito yung nagiging controversial ngayon dito sa yung questionable sa budget nung pinirmahan ni Bongbong Marcos noong December 30. Tama ba ako? December 30. Pinirmahan niya yung budget na para sa itong taon na to, 2025. Kaya yung pagpirma nun, although hindi ko lang kinuha ni Congressman Ungab itong kopya nila sa mga congressman para makita nila kung kumusta yung pinirmahan nilang budget or doon sa BICAM nung napagkasunod sa BICAM. So mayroong privilege speech si Congressman Ungab na nag-ano siya doon na gusto niya magkaroon ng kopya. So madaling salita, nakakuha ng kopya siguro si Ungab dahil noong nakaraang araw, nung weekend, ito yung pumutok na istorya nitong tungkol nga nitong sa budget. Kaya lang, sabihin ko na yung pangalan nito, si Mike Abe. Grabe naman Mike, yung sobra ka ng bias, sobra ka ng diehard kay Pangulong Marcos. Napapahamak tuloy yung amon nyo sa inyo din. Kasi, kayo rin naman kasi, react kayo ng react, magbibigay kayo ng opinion, mali-mali pa. Tapos ikaw, sumasakay ka sa mga ganyang isyo, sabi mo journalist ka, saan yung pagka-journalist mo? Kung hindi ka man lang nag-research o kaya nag-imbestiga ng sarili mo kung ano ba ang topic nito ngayon. Ito kasi ang topic ngayon, ang questionably dito ay hindi yung GAA. Parehas lang kay ni Bongbong Marcos, mga bobo. Si Marcos kasi, ang ini-insist niya yun, GAA. Yung kini-question nito ni Pangulong Duterte ay ito yung BICAM, na yung report nila sa BICAM Committee, kung saan sila, yung mga papel nila doon na dapat sila magkasundo-sundo. Kaya nga may blanco eh. Hindi nag-question ang Pangulo doon sa GAA. Narinig ba kayo? May narinig kayo sa sinabi ni Pangulong Duterte na GAA ang kanyang ang question? Doon sa BICAM ang kanyang sinasabi. Si Bongbong Marcos, ang layo rin ng pinuntahan. Ibig sabihin si Bongbong Marcos, hindi niya nasagot itong question ni dating Pangulong Duterte. Ay kay Bongbong kasi, GAA ang kanyang pagkaintindi. Sinabayan din niya ni Bersamin na otro din. Ay Diyos ko naman, pasaway naman itong mga opisyal na to. Presidente at saka yung mga executive secretary ni Bongbong Marcos. Wala rin. Napaka-bubo nyo na talaga. Tapos ikaw, Mike, ipasok natin yung video ni Mike para makita niya kung ano ba talaga ang sinabi doon ni Bongbong Marcos. GAA. Pasok ko muna. Nako, ito na. Nagalit na po si Pangulong Bongbong Marcos at sinabing he is lying. Ang tinutukoy po ay walang iba o hindi si dating Pangulong Digong Duterte. Matapos nitong i-expose na sinasabing merong blank item daw, blanco na item sa 2025 budget sa kasalukuyan. At halata nyo, pati ho dun sa panalitan ng Pangulong Marcos ay nagagalit na. Dahil dapat daw alam ni Duterte yung kanya sinasabi. Dahil siya ay dating Pangulo. Pakinggan po ninyo yung tanong at sagot sa media. Sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA
ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisihin yan? Ang gaganto para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Hindi. Ayan ha, ngayon lang po nagsalita yan. He is lying. Kasinungalingan daw po. Nagsisinungaling si Duterte. Matapos nga po niya kanyang i-expose. So, ang dapat sisihin dito ni Duterte, palagay ko ako, tulad na sinabi ko doon sa live natin, ang nagsubo kay Duterte nito ay si Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao. Kasi siya yung una nagpakita niyan dokumentong yan. Na nakita niya na mayroong blank item daw. Blanco na item. So wala naman pala. Diba? Kaninang umaga, yan din na sinasabi ng Secretary Bersamin na malisyoso, mapanira, fake news si Duterte. Ito ngayon, ang Pangulo mismo ngayon, President Ferdinand R. Marcos Jr. He is lying, ang sinasabi niya. Walang iba kung hindi si Duterte yung tinutukoy niya. Dapat daw alam ni Duterte yan sa dating Pangulo. Alam niya na hindi pwedeng pirmahan at hindi pwedeng maging isang batas kung merong blank item sa budget. So, pagsisinungaling daw po yan. So, ayan. Nagagalit na ang presidente sa mga banat nito si Duterte na ayaw tumigil. Alam nyo, sa totoo lang talaga napakababa na ng level ng mga statement ni Duterte. Hindi man lang niya inisip na siya ay dating Pangulo, na hindi pwedeng mangyari yung ganyan. Pero pinanintigapan niya. At hinamon pa niya ang mga congressman at senador na huwag daw payagan ito. So yung blankong dokumentong pinapakita ni Duterte galing kay Congressman Ungab, na kanyang kaalyado na taga Davao, na sinasabi galing daw ho sa Bicameral Conference Committee report. Drop lang yan. Hindi yan ang final. Ang final ay yung pinirmahan ng Pangulo at walang blank item. So ayan. Anong mukhang ihaharap ngayon ni Duterte? Abogado, dating Pangulo. Gumawa ng intriga ay wala namang matibay palang ebidensya. Kaya ang sabi ng Pangulo, tingnan ninyo mabuti ang kabuuan ng batas. Punta niyo ang website ng Department of Budget and Management, wala kayong makikita kahit isa na mayroong blanco dyan, sabi ng Pangulo. Di mo naintindihan doon? Tapos ikaw na mismo nagsabi na BICAM ang isa yan sa na ginawang batas para pirmahan ni Bongbong Marcos. Paano ka mag-imbestiga ka nga, Mike, kung ano ba talaga ang pinagkaguluhan ngayon sa mga tao? Ang hirap kasi sa'yo kaagad-agad dipinsa ka sa kay Marcos, di mo naman ninaintindihan kung ano ang pinag-ugatan yan. Journalist ka nga, sabi ko Saan yung paka-journalist mo kung hindi ka kung hindi ka nag-imbestiga? Napakalabnaw talaga ng utak nyo. Ito yung sinasabi ni ipasok ko tong video ni ni attorney kabatas nito. Hiniram ko lang to attorney yung video mo kasi although ito si attorney, di ko naman yung pangalan nito, nasa dulo ng dila ko. Nanonood ko ng vlog nito. Kaya kanina mukhang kuhang-kuha niya yung mga sinasabi niya na nanood ang mga DDS, nanood ang mga pro Marcos sa kanyang vlog kanina. So, ito yung paliwanag niya, Mike. Para sa'yo to. Alam niyo ang problema kasi dito, mga kabatas natin, yung mga bayarang vloggers. Yung mga bayarang vloggers na naman dito, ang ginagawa nilang laban, Tatay Bong versus Tatay Diggs. Hindi ganun yung laban dito ngayon. Si Tatay Bong, ang tinitira niya, yung gumawa ng bicameral report. Bakit blanco-blanco yon? Ngayon, yung mga pumirma sa bicameral report, kasali ba si Tatay Bong? Hindi. Kaya dito niya makikita kung gaano ka-powerful yung mga bayarang vloggers na yan
Kasi nga, yun ang nagiging basihan ngayon ni Tatay Bong. Nagets nyo? Kasi pag titignan nyo naman lahat kasi ng mga paid vloggers, mga kabatas natin, lalong-lalo na doon sa kampo ni T. Alam nyo na yung kampo na yun, mga kabatas natin, yan ang ipapalabas nila para yung issue may ilihis doon sa dapat patamaan nito. Di ba? Hindi bycam report yung usapan. Sabi ni Rax, attorney, bakit Malacanang at DBM ang defensive sa kulang-kulang na bycam report? They are misinformed. Dahil sa mga bayarang vloggers. Di ba dapat Congress, HOR at Senado ang nagpapaliwanag sino ba talaga ang nag-fill in the blanks? Oh, hindi. Ganun nga ang ginagawa nila. Mga kabatas natin, I already explained that to you. Yung mga DDS dito at mga loyalista, alam ko lahat kayo nanonood sa akin. Yun ang tignan nyo. Di ba, sinabi ko na sa inyo yan noong unang panahon pa na ang litanya na ginagawa at pinaggagawa ng mga bayarang vloggers na ito, ang pinag-aaway itong si Tatay Diggs at si Tatay Bong when in fact, that's not the point. Ang dumating dito kay Tatay Bong kasi nga may mga Judas Barabas Hestas din mga kabatas natin doon sa kanyang mga kampo na kunwari concerned sa kanya na mga bayarang vlogger ang pinaparating na impormasyon sa kanya yung maling impormasyon. Tandaan niyo mga kabatas natin, presidente yan. Walang oras yan para manood ng video mga kabatas natin ng batas natin. Para ipakita na hindi yun ang issue. O kahit sino mang abogado o may alam sa issue para ipaliwanag sa kanya na sir, hindi po yan. Tatay Bong, hindi po yan yung issue. Tatay Bong, hindi po kayo kasali dito sa issue na ito. Kasi nga, hindi naman ho yung pagpirma nyo ang issue dito. Ang pagpirma nyo, Tatay Bong, hindi nyo naman makikita kasi tinago na sa inyo yung kabulastugan. Kayo ang nagpapahamak kay Bongbong Marcos. Basta-basta na lang kayo mag-opinion, basta-basta na lang kayo basta-basta na lang kayo titira sa mga Duterte, hindi nyo alam. Sinong mapapahiya? Si Marcos. Si Marcos sigurado hindi pa to tapos. Kasi ito ngayon, lalabas to kung sinong pumirma dito sa bycam nila ng mga congressman. Kasi may mga bakante doon na hindi pinirmahan. Pumirma doon ang speaker. Ikaw na nagsabi noon na kailangan pipirma ang speaker. Ganyan pang dilaw. Pipirma ang speaker at saka si Senate President. Ay Mike, ang tanda-tanda mo na pero utang na loob naman. Tapos yung mga supporter mo kaagad-agad tinira ang mga Duterte, kagaya mo din. Parang basa na yata tae mo eh. Sorry na lang sa napaka mo. Nainis ako sa kanya kanina, sabi ko dapat ito sumagot ka na maayos. Kung journalist ka, huwag kang magiging bias sobra. Sobra ka ng bias eh. Dapat kasi timbangin mo kung magbalita ka kung ano yung pinag-ugatan nito. Kasi kay President Duterte, ang topic niya ay bycam. Ang kay Bongbong Marcos, ang sagot ni Bongbong Marcos, ang layo. Ang layo, nasa Divisoria na pupunta. Ang sinabi niya, he's a former president. May patawa-tawa niya, galit na ang Pangulo. Sumagot na. Ayan na mga kabayan, sumagot na. And so, hindi ang ang questionable dito. Bycam. Kasi may mga sinisingit nga sila doon. Mayroon ng niya. Ang hirap kasi sa iyo, Mike. Huwag ka masyadong bias. Kung totoong journalist ka, ipantay mo yung pagbabalita mo, ipantay mo yung pagbablog mo. Kasi, nagiging bias ka talaga sobra. Nakakahiya ka, tapos yung mga supporter mo, ganun na rin. Nakakahiya kayo, mga litchi kayo, mga puwe kayo. Mag-imbestiga nga ka ng maayos. Basta ka na lang dyan basta ka na lang anti-Duterte ka na lang. Basta wala ka na nakikita talaga kay Duterte na ginagawang Duterte. Paano kung dito na po na ni Duterte na talagang controversial to eh. Tingnan natin kung saan to pupunta ngayon. Supreme Court, nakakahiya talaga yung presidente na to. Yan ang sabi niya dati. Line by line. Paano di niya nakita to? May niya to? Di niya nakita to? Line by line? Kasi nga, kinulimbat ang itong papel na to sa mga congressman. Kung ako nitong presidente to, balikan niya yung mga congressman sa mga senador kung sinong pumirma nun. Yan ang tamang presidente, hindi yung dinidiktahan. Kasi ikaw, Mike, bayad ka na pagka-vlogger. Nako,
journalist ka tapos nandyan ka nabubuhay sa pagkabablog. Wala ka nang ano ngayon kung saan ka pwedeng magtrabaho ng mga TV station. Kung journalist ka, talagang magandang journalist ka, kung matalino kang journalist eh. Ngayon, kailangan yan, makita yan kung sino yung mga taong pumirma niyan. Si Amy Marcos hindi pumirma dyan. Si Bato de la Rosa hindi pumirma dyan. Si Risa Hontiveros hindi pumirma. Si Bongo, si Miguel Subire hindi nakapirma dyan. So ngayon, pagbalikan yan, itong si Congressman Ungab, kung sino ang pumirma dyan ng mga congressman, ngayon pinirmahan ni Duterte, pinirmahan ni Bongbong Marcos, hindi niya tinignan yun? Na ilang linggo yun bago niya napirmahan yung ang budget na yan? Tapos ang pinagyabang pa niyan, line by line namin yan nire-review. Paano line by line? Hindi nyo nakita yun. Tapos ang ano pa niya, puntahan nyo lang sa website ng Department of Budget and Management para makita nyo doon na wala kaming pinirmahan blanco doon. Meron, Mr. President. Alam nga naman si Ungab doon, gumagawa lang ng istorya para puputok to na yung budget ng 2025. Napaka-controversial. Gagawa siya ng planted na ganung papel na ito yung ipapakita ko para magiging masira yung budget ng ng Bongbong Marcos ng 2025. Imposible. Kailangan talaga yan, imbestigahan talaga yan. Mag-antay kami yan kung anong resulta talaga kasi interesado kami yan dahil pera ng taong bayan ho yan. Hindi ho yan pera nyo ang nandyan. Ikaw may isa ka sa pinalamon ng pera ng taong bayan. Kaya ikaw manahimik ka na dyan sa mga ganyan. Sobra kang bias sa pagbablog mo, sa mga komentaryo mo. Puro ka panira ng panira tapos yung nito kay kay Bongbong Marcos, di mo nakikita yung kapalpakan niya. Isa ka rin kasing palpak.